Tapos ilan pa kayo lahat magkakapatid? Sa unang asawa ni nanay, 8 sila. Tas ako, pangalawang asawa na ako, 8 din kami. 16 lahat ng anak ng Oo. nanay mo. Sa amin, magkakapatid, walang nakatapos mag-aral. Hanggang ano lang naabot? Mga elementary lang, Si Miss Catering, grade 3 lang. Grade 3 lang ako. grade 3. Ilang years ako nagtrabaho, ilang years ako nag-aral, pabalik-balik. Sa grade 2, 2 beses. Sa grade 1, 2 beses. Sa grade 3, 3 beses. Basta pabalik-balik nga ako. Habang pabalik-balik ako, iba-iba na yung teacher, yung iba nag-retired na. Oo. Kaya na-realize ko, ako na lang kaya ang mag-retired ko. Yung ibang teacher ko nag-retired na. Ako grade 3 pa rin. Kaya nag-retired na rin ako sa pag-aaral. Pinaaral ko na lang yung pamangkin ko. Siya na lang pinag-aaral ko. Sabi ko, mag-aaral ka ng mabuti. Huwag mo unahin yung kalandian mo. So bakit si Miss Catering ay hindi man lang tinapos yung grade 6 noon? Hindi ko na tinapos kasi hindi dahil sa nahihiya ako, dahil ilang taon na ako, pero grade 3 pa rin ako. Pero Bakit? Mahina ka ba sa klase? Wala kang focus? O wala sa'yo talaga yung pag-aaral? wala na rin. Na-wrong way na yung pagkatao ko. Bakit? Hindi naman ako mahina. Parang gusto ko lang din makapag-aral. Parang napariwara ako. Habang nag-construction ako, nakatambay ako sa barkada, ganon. Walang focus sa school talaga. Pero sa umaga, construction ako noon. Tapos sa anong gabi, nagtambay na ako. Parang construction sa umaga, pokpok sa gabi. Lady dog. Lady dog porn star. Ngayong ikaw kahit paano ay nakikilala na. Wala bang plano si Miss Catering na bumalik sa pag-aaral? Wala na. Okay naman ako. Kaya ko naman. Mag-survive? As long as I can handle myself. Mm-mm. As long as I know how to love and respect to many people. Wow, first time. Oo, yun. Okay na naman kahit hindi ako makapag-aral. Para sa akin ang importante. Matupad ko lang yung pangarap ko para sa nanay ko na magkaroon ng lupa at bahay. At makapagtapos ko yung pag-aaral ng pamangkin ko. Okay na sa akin kahit hindi ako makapag-aral. Dahil kaya ko naman. Ano lagi ang sinasabi sa'yo ng nanay mo kapag nag-uusap kayo? Gusto niya magkaroon ng bahay at saka lupa. Kahit hindi maganda. Yung priority namin lupa talaga. Para hindi kayo pinalalayas. Oo. Dito ba sa bahay niya pinalalayas kayo? Hindi naman, pero nararamdaman namin. Ang sakit na. Basta yung pakiramdam ko ngayon, hindi nila deserve respetuhin. Ang hirap kasi rumespeto ka sa isang taong hindi deserve at magpakumbaba ka. Kaya pinapriority ko talaga magkaroon kami ng sarili naming lupa. Pero itong mga pangyayari sa buhay mo, katulad ng struggle mo dito sa komunidad nyo, somehow ba parang okay na nang nangyayari ito kasi nalalaman ko kung sinong tunay kong kaibigan, kung sinong tunay na nagmamalasakit sa amin? Oo, yun nga. Kaya kailangan kong gawin ang lahat para makuha ko yung gusto ko. Mahirap bang hindi nakatapos? Para sa akin, hindi. Hindi ko alam, hindi naman ako, kahit hindi ako nakapag-aral, hindi naman ako nahirapan. Pero sinasabi ko yung totoo na ganito ako, wala akong pinag-aralan, wala akong perma, hindi ako nakapag-English, hindi ako masyadong marunong sa spelling, pagsulat, yung nasa isip ko lang, as long as marunong akong makisama, rumespeto, magmahal, at sinasabi ko yung totoo na wala akong pinag-aralan. Ito ako, as long as wala akong tinatapakang tao. Naging totoo lang ako. Yung aso, yan ang sisira sa pangarap natin. Di ba pati aso mahadlang? Di ba? Nakamute na? Nakamute na yung aso. 16 kayo, ikaw lang bang nag-asikaso sa nanay mo? Sa ngayon, na may may kinikita kahit pa paano, yung priority ko lang talaga, si nanay, si kuya, tsaka yung pamangkin ko. Nandito lang kami sa isang bahay. Kapag nakikita ko na wala sila, kahit bumili ako ng pagkain, hindi lang yan para sa amin. Para sa aming lahat. Kasi pag walang ulam yung mga pamangkin ko sa kabilang bahay, papunta ko dito. Pag ano yung dala ko, gusto ko, kahit sila nanay yung priority ko, gusto ko bigyan ko rin sila. Wala silang isipin na hindi maganda. Mayroon ako, magbibigay ako. Kahit may sarili na silang pamilya. Since 2019 ka pa nagsimula sa pagiging influencer mo, at ngayon ay kumikita ka na. When you say kita, so ito na yung parang ikaw na yung breadwinner. Minsan. Ba't iniisip mo pa kung aaminin mo or hindi? Hindi ko alam. Basta ako lang yung nag-provide ng pagkain nila nanay. Pag meron ako nagbibigay. Pero sa akin talaga lahat sa ngayon. Since sa'yo lahat sa ngayon, kaya rin hindi mo ma-improve itong bahay mo.
Or pinili mo ng ganito na, ganito ang bahay namin. Kasi ito na yung kinagisnan namin. Dito na kami lumaki. Ito na siya. Hindi ko siya babaguhin. Hindi ko to i-improve na ganito lang to kasi lilipat kami. Lilipat kayo soon. Oo, kasi nag-ano ako ng lupa. Sakto lang na dalawang Ah. bahay, 200 square meters. Kaya Okay. hindi ko masyadong, Pinagaganda ito. oo, kasi lilipat din kami para matapos na yung kababalaghan namin dito sa Oo. aming tinitirahan. Oo. Kaya dadandahin ko munang ayusin doon. Mm-mm. Tapos pag okay na, pwede ko nang ilipat sila nanay. Kaya masaya ako ngayon. Kasi masaya ako dahil may isang taong tumulong sa akin para matupad yung pangarap ko. Nandiyan ay si... Si Madam Hera. Hera Glow. Anong nagawa ni Madam Hera sa buhay ni Miss Katie? Tinupad niya yung pangarap ko para kay nanay. Na, Magkaroon ng lupa. Kaya yung ginagawa ko para masuklian si Madam, ginagawa ko yung trabaho ko ng maayos. so siya yung bumili ng lupa at Oo. niregalo sa inyo. Oo, para kay nanay. So, kaya naman ganun din ang pagtanaw mo ng utang na loob. Oo, kaya para masuklian ko siya dahil tinulungan niya ako na kinutulong niya sa akin. Yun lang yung mapasaya ko siya at matulungan ko sa produkto niya, makapag-ano ako. Siyempre, kapag nagla-live ka, anong hindi mo makakalimutang eksena mo sa pagla-live mo? Like, anong comment ang na-encounter mo? Na, Sa mga bad comments, ako kasi binabara ko eh. Sabi nila, wag daw, seryosohin. oo, dapat daw ignore the, bashers. Oh. Pero ako hindi ko ini-ignore, ini-entertain ko. In what way? Sinasabihan ko sila na pakialam ko sa inyo, hindi ko kasalanan kung bakit nyo ako pinoproblema. Kaya kung pinoproblema mo ako, ipagpatuloy mo lang yan. Dahil hindi naman ako yung mahihirapan, ikaw. Pero siguraduhin mo muna bago ka maghusga, tignan mo muna kung nakakakain ka 3 times a day. Baka mamaya husga ka ng husga dyan, once a day ka lang pala kumakain, di ba? Minsan nga, may condolence. Sabi ko, Nay, condolence daw. Sabi ko naman, thank you so much sa nagko-condolence. Condolence din sa inyo. Ganon yung nire-reply ko. Hindi ka galit nun. Oo. Kasi nila, kaya you need to Gaguhan refund na. the ball. You need, You need to refund. Kung ginagago ka, kailangan mong i-refund. Gaguhin mo rin. So, ang isa pang cute mo, yung nanay mo. O, Nay, meron ng St. Peter. Ano yun? Tungkol sa... Oo, St. Peter. Kasi mayroon kasing TikTok account na yung pangalan St. Peter. Kaya sabi ko, St. Peter, nakaluwag-luwag ka na ngayon na siguro marami nang na-dead on arrival. Oh. Sabi ko, St. Peter ha, i-ready mo na kayong nanay. Gusto ko yung kabao niya naka-tempered glass. Oh. Hindi na-open ng nanay mo pag medyo morbid yung joke mo. Hindi naman. Sabi ko, yan mo lang na dahil ito ang pagbabago ng buhay natin kung sakali man. Alin Oo, yung... sinasabihan ko sa nanay na, sakyan mo na lang na ikaw kung ano man yung ko sa iyo na hindi maganda. Pero palagi may isipin, mahal na mahal kita. Kung may sabi man akong about St. Peter, dead on arrival, ganyan. Sakyan mo na lang ako kasi ito yung dahilan kung bakit tayo nakakakain 3 times a day. Diba? Masakit dito pero busog naman tayo.